O nabiniyag siya kang Elder Wabi Kabuinas. Atong patinugon ang iyang kapika sa kinabuhi. Elder Wabi, siya ang atong elder diya sa Iglesia sa Lagtan. Atong panipauliho niya din sunod. So, dito maglangay mga kaigsunan. Ang atong speaker mga kaigsunan mao si Dr. Analu Cabriana Cabuenas. Atong ihatag kaniya ang ato ang dividing attention. Maayong buntag o maayong adlaw ipapahulay ka natong tanan. Sa akong pag-converse ni Elder Dere, po sa nga, dali ani nga, kanang bang barangay ba or kanasityo. Then I learned nga dinhing dapita, nabahin ni Carmen, kani, Captain, sa to? Claudio? Oh, so, maayong buntag, taga Captain Claudio, o taga Barangay Carmen, maayong buntag, happy Sabbath. Mga kaigsunan, that was, I can no longer remember sa higayon nga nibisita mi ba dito lang sa dito pa sa old nga sa Dumlog. Ang akong ngayon duman nga nangulik mi nga napuno ang sa kaya nagkalbasa. So karon nagtanong ko basin mapuno ato sa kaya nang saging. No? Praise God, dili gyud na makalimtan sa mga pagumangkon mga kaigsunan kabalo mo ano halos urag usa ka buwan mi lain klase sa kalbasa among gikaon dinuldog pinakbit balik naman hangtod gilumpia mo nang ingon siya ante mga ta sa Toledo yes katong gipadalhan ta kalbasa. But praise God tanawa mga nindot kailangan mga mata mga kaigsunan no unya we received an invitation long time ago ni Tia Floripa, ni Tio Hector, pero wala gyud gitugod sa higayon. Karon naabot gyud mi og namawi gyud mi nga dili na mo papaabuto ng mga kaigsuonan dinhi sa simbahan. Tuod man naabot gyud mi go kaigsuonan. Praise God, wa mo nalipay nga wa na mo pakulbain nga dugay mi nangabot. Okay, so thank you and I'm so happy. For several weeks, gi-reminded ko ni Tio sa ako ang appointment ko niya. Ingon ko, when I will say yes, di na yun ako mangita og lain nga rason. Kani ato ang kaaway mga kaigsuonan no, mangita sa ni siya og mga rason ba nga moingon nga di sa dato ihinanyon. Despite mga kaigsuonan for 2 weeks, nagsige jud ko pray, Lord, help me kung unsa gud akong mensahe dito sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Toledo. Sige kong paabot ng kaigsuonan, magsige kong paminaw anang sa mga writings ni Ellen G. White na naman ay audio din sa YouTube. Unya, anything until yesterday, I sat down, akong gibutang sa, pag-report ako sa opisina, nagbutang din ko dito, things to do. No niya, first, sermon, no, sa Toledo. Second, kani-kani, unsa man sa magsunan nga, ang first thing to do, nahimo naman siya last thing to do, okay? Tungod sa kadaghan, ano man yung nangapot man yung mga concern sa opisina nga kailangan dyan ng mga urgent action, but to tell you, I just would like to share na drain yung mga kaigsuonan pag-uli na ko sa balay niya. Anak ko sa kumbana, I have to sleep early, matulog yun ko, o mga down yun ko, pag-appoint sa Ginoo aning atong mensahe karon. And praise God, we're here despite sa mga challenges nga naabot, nagdangat gyud mi dinhi sa simbahan sa Toledo. So amen mga kaigsuonan. Amen. So ako nagatuo nga atong mensahe karon dili lang ni para ninyo, kung dili para pod namo dinhi especially sa akong kaugalingon. So mga kaigsuonan, ang atong mensahe naa kani siya titulo nga delight that delivers when God writes the desires of your heart. Sa Bisaya pa, kalipay nga nagtugyan kung ang Ginoo mosulat sa imong tinguha dinha sa imong kasing-kasing. So mga kaigsuonan, we all know nga naa gyud tay lain-lain nga tinguha, bikin sa may tinguha dinhi kana ba mahala na lang kung unsay maabot maura gyud na siya. Ang ana ta mga kaigsuonan.
Usahay, no? Usahay. So, karon mangutan ako, nakasuway ba mo makaigsunan nga nag-ampo mo, ngayon mo ba, Lord, please, give me this. Ginoo, tagain ko ani. Kay niingon baya ka din ha sa Biblia, ni promise bet ka Ginoo, niingon bet ka. Kasuway mo na makaigsunan? Isa may nakasulay. Ay, may nakaigamay na day ang nakasulay ani ka na bang every time nga mo ka Ginoo ni promise gyud ka. Ini ka ampo nimo Ginoo. Ako nga kay many times mo na gyud ko Ginoo. Ay jud ko pa kawawi ha kay anak ba ko nimo ni promise baya ka din ha sa Biblia. Niingon baya ka Ginoo. Nay panahon na kay nga naabot ko sa kaning pangidaron ba unya. At mo edad na di ka mga kurinta sa una din ka mag-mind no di ka maguna-una ng mga sakit. Karon ka na makadim kita kag mga testimony sa YouTube, sa Facebook, la maguna-una din ka na aba ka po ani nga sakit no. Unya, may adyo ko nga Ginoo, nagalapit pa ko nimo ay ko tagaya ng kanang sakit Ginoo ha. So, ni promise baya ka. So, ingon ana mga kisunan, we all do that, no? Ato na siya ginahimo. Nga naman, kay kita nahigugma ani nga bersikulo kinsa man may pasama namo nga ganahan kayo nga bersikulo ba, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of thine heart. Sa Bisaya pa, pagkalipay kamo dinha sa Ginoo ug iyang igahatag ang inyong tinguha sa imong kasing-kasing. Favorite text kay ninako ug sa bana mga kaigsunan kamo inyo ni favorite. Mga batanon, na may favorite text? Oh, nagyamo-yamo mga batanon. Oh, may doon yung naglahi. Yun ba, say fun text, no? Types your Roman or unsa pa din ha. So you start, dili man na ingon nga sa bata pa ko, mga akong favorite, hangtod mo dako ko. As you experience, no, kanang challenges in life, you will learn to read the Bible. Unya, may kong karnito nga teksto, paborito ni nako sa panahon niya nako'y pangayon. Kaya mga kaigsunan, kanila, many of us love this verse, but we don't always understand it. Dili sa kanang panahon nga ato ni siyang nasabtan. Because sometimes, usahay, magunahuna ta nga, oh, nagsunod ko sa Ginoo, nagsimba ko, nagampo ko, He'll give me whatever I want. Diba? Mauna nga itong prinsipyo, I don't know, but mostly, nagalagad ba ko ni mo Ginoo, dapat mo gigutagaan sa ako ang gusto, no? Pero mga kaigsunan, that is not really the case. Mo ni ang kamatuoran nga ako ag yung na-experiensyahan. God is not just the giver of your desires. Ang atong Ginoo, dili lang maghahatag sa atong tinguha. Kung dili, He is the one who shapes your desires. Siya mao'y naghulma sa imong mga tinguha. Mutuo mo ana dili. Ako mutuo ko mga kaigsunan. Ingon lang siya. Simple lang nga ang analysis or demonstration kanibang to delight in the Lord means kung diha magkalipay ka diha sa Ginoo, but pasabot you enjoy being with Him. So, nganong sige man ta balik-balik og simba dinhi? Ngano man balik-balik sa atong kanta, sa alawiton, no? Because we enjoy. Naglalipay ta nga naa ang Ginoo nato. You trust Him. So maybe some of you daghang kay problema sa opisina nga gibingaan, problema sa naging semana, pero nagsalig ta nga ang Ginoo naa nato. So nagdelight ta sa ato ang pagkinabuhi din haniya. And you choose, imuhang gipili, ato ang gipili, even when it's hard. So maybe some of us here na ay demand sa trabaho, mo trabaho karon, mo report karon, but we're here. Or maybe na inegosyo dito, nga na transaction, but you opted to turn off your phones, your messenger, your Facebook, anything. Kaya you want to delight yourself with the Lord. So sama sa mga bata, mga kaigsunan, unsa naman ang desire sa mga bata? Kung imo na palitan og toys, malipay sila. But whenever dili nila makita nilang ginikanan, mo unsa man sila maghila, no? Even imo na sa tagang pagkaon, pero at the end of the day, mangita yun na sila silang mama o papa. So that
should be our relationship with God. So that is how we should delight. So, just a funny story lang mga kaigsunan niya. Nagtanaw yun ko ba kung galing kita ng unsa man yun ng delight, unsa man yun ng pagkalipay. Sama sa akong experience, akong bana mga kaigsunan. Kanya akong bana, siya lang yun yung akong usa nga uyab. No? Unya, kung mutuong sa di 26 tuig na guming nagkaila o nagkuyog. No? So 2000 nagkuyab mi, 8 years after nagbinyog mi, 8 years, gikan sa mong pagminyo, hangtod karon, so that is equivalent to, pila na ka years, biya, magpautan na akong bana? Ha? Pila na ka nakatuig ba? Ha? 26 years? Oh, a total of 26 years. Siya si ako rayahang uyab. Pero kani mga kaigsunan, dili magpuol. Mayroon ako ba na, duwa ko ka ng basket ha? O, duwa dito. Unya, karon, dahil panahon niya, dili ko magpaduwa niya mga kaigsunan ba? Ano? Ay, panagsa na lang galita magkita. Oh, katawa kong ba na, panagsa magkita, kuhaon ko sa opisina, ay hatod ko. So, sa pila ka, tuig. Anak ko mga kaigsunan, pasalamat ka nga, imong asawa, wala pulini mo, no? Ang uban asawa, may hatod to, ikapuol ba ni mo naong, no? Lakaw dito, kay samok ni mo. Pero ako mga kaigsunan, why puol? So, ingon ana, dapat ang ato ang relationship sa Ginoo mga batanon. Oh, na nagkatawa, nagkilig-kilig mga batanon, no? Kay naguna-huna, guro na sila nag-asa ka ilahang mga kuan. So, ingon ana mga kaigsunan, a typical example nga when you have a pagkalipay nga relationship, dili ka pulan, no? Ingon ana ang ato ang dapat ibutang nga unsa gyud ang word nga delight. So karon mga kaigsunan, aduna tay mga handom kay nagdiscuss man ta diri tumong. Natay mga handom nga usahay ato ang mura magkag Lord, ganahan ko ani Lord. Lord, I want to be like this. But in the end, unsa man delayed, usay walay maabot, no? Or nadugay pag-abot. Unya naglaom ka, but nothing happens yet. O nag-expect ka, but things go the opposite way. Just like us, among 26 years of marriage, we want to have kids on our own. Hinahangin mi mga kaigsunan, labi na nga kana bang maka-encounter ka o ganang kaigsunan ni mas pag-alagan, ha? Wapag yun mo naka-anak? Ano ba? Basin o, usay masakitan to mga kaigsunan, no? Yung ato tas ginuubag, ginuungan, sa man yun. We want, that is our expectation, kaya nag-alagad, minimo ginoo, asa man minagkulang, anong wala mang yun, no? Pero makisunan, God's way is different. Wa may tagay anak, pero kitagaan mi niya automatic, dagko na, no? So tulo, na kani si Carlo, barang Carlo, o di ba liwat kayo sa kumbana? Si Ella, perting liwata, ang panit, liwat kayo sa kumbana, mga kaigsunan, no? Tulo ni sila, ang usap, wala. It happened in 2012 na we want to start having kids on our own. But not unfortunate, unexpectedly, gi-endorse akong igsuon ang iyang tulo ka mga anak. And we worried mga kaigsunan nga unsaon na mo pa-eskwela, unsaon na mo pagbuhi aning tulo ka buok. But God has provided us in ways that we cannot imagine kung giunsa gyud mga kaigsunan. So, igun ana mga kaigsunan, no? There should be a clear understanding about Ginoo nag-alagad ko nganong wa man ko tagai ani. Unsa gyud ay ang gusto sa Ginoo para kanimo. So now, let's talk about Joseph. Unsa gani si Joseph? God gave him a dream. Unsa man damgo ni Joseph? A beautiful dream. Nindot gyud kayo nga damgo. It's a dream about leadership. It's a dream about success. But what happened after his dream? Di ba nanabi si Joseph sa iyang mga igsuon? Pating panabi ni Joseph kay the dream is really good. Instead of success, ang nahitabo ni Joseph is what? He was betrayed. Kana, sakto na. He was betrayed. Unsa man? He was sold as a slave. Gihulog siya dito sa unsa man ang Bisaya sa pito.
bangag, no, bungaw, gihulog siya. Not only that, gibaligya siya. After, what happened? Falsely accused si si Joseph. Gipasanginlan siya. And he ended up sa prisuhan. Imagine that, mga kaigsunan. Gadamgo ka, the Lord has presented you good things. Pero nga naman, no, lahi ang nahitabo. So, ang nakanindot ni Joseph is that he didn't stop trusting God. Wala yun si Joseph ni hunong sa pagsalig sa Ginoo. And in time, nahimo siya, unsa may nahimo ni Joseph? Nahimo gid siyang leader in Egypt. And he saved many lives. So, unsa man ang leksyon nato dinhi karon mga kaigsunan? Just dilibot pasabot nga ang imong kinabuhi dili sama kanindot sa damgo. Wala nagpasabot nga ang Ginoo ni hunong sa pagtrabaho sa ato ang kaugalingon. So, our 3 points here, no, natay tulo ka punto. The first one is God aligns your heart. Kaya katong title ko man, the light that delivers when God writes the desires in your own heart. So, before God gives you what you want, so ato ganing hinumduman mga bata noon, or even mga hamtong, no, sa dili pa ihatag sa Ginoo ang atong gusto, He changes what you want. Iyang usbon kung unsa imong gusto. Naka-notice mo, ana? Nga mo na ko gusto, pero nga naman, lahi naman ang nahitabo, ang dagan sa akong kinabuhi. Same sa ako ang mga kaigsunan. Sa bata pa ko, I want to become a medical doctor. Ganahan dyan ko nga mahimong doktor. Mahugid na ang akong ganahan. Tuod man, nag-enroll ko o nag-try ko apply sa CNU for biology. But the quota is very small. Unya, what should ko nakadawat og notice sa acceptance. Until niingon ko sa mga ating adalhan na lang ko bisag unsa may eskwelahan, basta maka-eskwela lang gyud ko. No, so that makaigsunan, gi-enroll ko sa akong ate sa biology. But life was so difficult. I remember 25 years ago, so imagine no, 26 may nga naguyab, naguyog sa kumbana. Pero by 5 ka tuig, when was that? 2001. I was 3rd year at that time. Nangayo ko tuition sa akong mama. Kunya, nakadungog man ko sa akong kuya ba nga, niingon, ma, tagay ko bayad sa eskwelahan niya. UC to siya, nag-eskwela of maritime. BS Marine Transportation. I told this story sa akong sa akong pamilya and some of my friends. Karon, ang nakita ko mga kaisa na nakadungog ko sa akong kuya nga, nangayo siya tuition. Kunya, gihulga niya akong mga magpapa ba, nga, kung di kayo mo ninyo hatagan mo, undang gid ko. Ana, di, pwede karakara sa akong mga magpapagpangita o bayad. Kadungog mo ko adto. Kunya, amo ating bayad po na sa AAC, known as is Design Academy before. So, nangayon ko sa akong mga mating, bayad na mo kay mag-exam. Ingon akong mama nga, wala ka ng, kuansa ka ng promissory ba? Nga, mauwag ko anong promissory, mga kaigsunan ba? Di akong gisunod ang sulti sa akong kuya, di ko, bahala mo din na, mundang gid ko. Ano mo sa itubag sa akong mga kaigsunan? Opposite sa gihimo niya sa akong kuya, ano siya, undang. May para na nako, para na nimo. Mga kaigsunan, nakuyuman ko ato pa, kaya wala ko na na nang magtubag sa akong magpapa. That night, mga kaigsunan, niluhod ko sa akong kwarto, nihila ko, nianagin ko Ginoo. Dili lang yun ko magsalig sa akong mama o papa. Kabalo ko, kung naagid ka, magkuyog yun ta, makabalo ko Ginoo nga, assure ko, nga, masuccessful yun ko. Hila ko mga kaigsunan, mura ganigag ka na bang naaragid galuhod ko, gaano ko sa akong higdanan. To the point nga nakatulog ko mga kaigsunan. So sa akong pagtulog, I had a dream nga I could still remember, vivid kayo sa akong memory up until now,
Where in fact, mga kaigsunan, I have written a book, The Journey Knows, nga all of those about the dream. Mga damgo na ko mga kaigsunan that I did not even share on Facebook and anywhere. But it's between me and God. And I could see na, kanindot, pero akong pag-umang ko rin, ante, ayun na idali o publish kay until you can reach 60 ka mga messages in that. So, gisulat na ako na siya mga kaigsunan, no? The dream was very vivid. I was climbing at the hill, no? Saka, no? Saka, dili saka nga nagbarong saan ka na yung gakamang ka ba nga nagsaka ka pa doon sa babaw. Ug sa akong pagsaka, tungod kay grabe ka steep, akong gikuptan mga sagbot. Until nga naabot ako hangtod sa tumoy, the last yun mga kaigsunan, I don't know kung sa gibot pa sa buta ng saging. Saging yun ang ako ang gikuptan. Unya, pag abot na ako dito sa tumoy, when I looked back, I saw my mama and her best friend. Nakita na ko akong mama o iyahang suod nga higala o kaliwat. I don't know kung kailan mo ni Tia Milari, ni Bria. Then I heard them talking niya na ako ang iyaan at Tia Milari nga. Lalo, naningkamot gyud si Ann. Antod nga naabot gyud siya sa babaw. And then when I started to look up kung asan ako mga kaigsunan, nakakita na sa kong taas kaayo nga building. I cannot tell kung pila ka story, basta literally taas kayo siya. So I went inside, I got into the elevator, unya gidam ko sa elevator sa pinakataas na pud nga bahin sa building. Then I saw a door. Somebody was seated there. Unya, yung figure mga kaigsunan, katong figure sa treasurer sa AEC, sa una si Sir Ferrarin. Siya yun. Unya, yung na niya ang figure. So, nisulod siya, murabag iyang description, he's under the treasury. Ana nga kanang company siguro or katong nga building. That was the last part sa akong story nga. Nisulod ko niya, he interviewed me, and the dream ended. With that, mga kaigsunan, I don't know exactly kung unsag yun ang magpasabot sa Ginoo. But one thing for sure, ingon ko, the Lord, that's a sign, no? Lord, that's a sign sa ako nga. If I will be with you always, taas yung kong maabtan niya. Imagine that's 25 years ago, mga kaigsunan. Now, ang nahitabo, nag-cling ra gyud ko ana nga promise sa Ginoo nga delight yourself into the Lord, and He will give the desires of thine heart everywhere I go. But remember, I want to become a medical doctor, hoping nga that dream nga the Lord has shown me will definitely iyan yun ang ihatag sa ako. So sa diha nag-enroll ako sa biology, mga kaigsunan. Dili na ko aim nga kana ganing I want to become an honor, I want to graduate with high flying colors sa ilang ingon. Dili ko interesado mga kaigsunan, but what is my interest? Remember? Wala ko rin po sa akong mama. But every time na ako'y ma-fulfill, I always think na ma-proud akong mama o papa ani. No? Ma-proud akong mama o papa ani. They're always in my dream. Bahala na nag-uyab-uyab ko. Basta, o sa iyo, basta ang akong mama o papa, ma-proud yun. So diha mga kaigsunan, I enrolled in biology. After enrolling in biology, I graduated with a Latin honor. Nauwaw ko mga kaigsunan, bitaw honestly. Kay for me, napay kulang to become an honor. But what makes me happy is that kung graduate ka with honor, mapapaso ni mo ang imong mama o papa. Pero kung graduate ka nga dili ka honor, mupili ra ka og usa. So, wag ko kay balong mga kaigsunan kay before ang graduation program, ihatag na on the day sa graduation. Kung dito na ka. So, somebody called me. Ano siya nga, congratulations. Nga naman, you received an award as a cum laude. Kung maon, pero dili ko matuong mga kaigsunan. Kung kita ba, basta nung magpataka lang kung sulti dito sa kung mama papa. So when we arrived at the venue sa graduation, dali-dali ko yung ako ang uyab o nagitanan akong program, nakahilak yung kumakison nga naman, I was there on the list.
And it is not difficult for me to choose kung kinsa ako ang papasuhon. So that includes my mama and papa. So karon mga kaigsunan, makita ko na akong mga kaigsunan nung akong mama magpapatag-as kayo glakang ba? Labi na akong papa. Kana ba murag nag-marcha no? Bisan mo dapat mulakaw lang kaog sa yun. Unya, not only that, it's an incentive because I receive multiple awards. I receive as a science awardee because I used to compete ka ng mga si Safi ba? We compete in different schools sa Science Quiz Bowl. And I received mga recognitions. Not only that, a leadership award. So, to sum it up, upat akong mama papa, gasa kasaka sa stage. Gibawi niya mga kaigsunan nga sa unom niya kaanak, huwag yun siya kasaka bisag usa. So sa ako nga time, nga the youngest dito, so to my kanang, I'm very grateful ba, pero hindi mo makita na sa akong mga magpapa, no? Kanang ana ra gyud na sila, kanang purma ra gyud ang ilaha. So I asked them, ma, pa, nalipay mo ha during the graduation? Kabamon sa ito pag sa akong mama, ay sabad eh, si pangutanan, nalipay. Di ba? So, ako mga kaigsunan, kung karon ka mga panahon ba, mananaon na to na sa atong mga anak, maunsa ka no, magluluod na yun, no? Di din tatinggan. Pero yung anak ka tough, but I know that's love, mga kaigsunan, no? So, sa diha mga kaigsunan, nga nahuman ko biology, I wanted really to pursue medicine. But life is too difficult. Kana galing mag-school lang ka nga kanang finance ang pirming problema ba? So though I received multiple scholarships sa akong college, mo na kayo nagkuha na ko ang ginikanan. The Lord has stored, kana galing mamili ka, mausa man na scholarship na ako ang i-avail nga kung kani-kani, no? So a lot of surprises mga kaigsunan yatag sa Ginoo. So karon di kapoy naman ko og kanang eskwela ba? So yung I want to find a job. During that time, kanang job nga nauso in 2006, kanang mo ni pag-high sa call center. Di ba? Nakadungog pa ng call center. And nindot kayo ang kanang kuan ba offer kay enticing kayo ba nga kani dako gyud og salary. So when my mama learned about it, suko akong mama nga, anong ka na gani mama, matay ka, awar gani mo duty graveyard, so sa duty pa lang daan, graveyard na, so minteryo yung kapadong. So against kayo akong mama mga kaigsunan, ingon ko nga, dili yun, that's the only way, I cannot proceed to medicine. But you know what? I received a call from my faculty, from my teacher sa college. Ingon siya, Ann, I'm going to Italy. I need someone to replace me sa iyang pagtudlo. Will you be available? So, yun mga kaigsunan, bali po, di naman ako dream nga mahimong maestra, no? Ako dream mahimong doctor, pero nga no, yun ni. So, right there and then, ang akong mama ganahan. Kaya ganahan na akong mama mahimong teacher. So, ingon ko nga, if that's the aside from the call center, if that's the only opportunity na ako, sige, I will grab that. So tuon pa mga kaigsunan, namutan ako sa akong teacher nga naman nga kanya ba na-notice ko niya ba nga sa kadaghan na mo. Every time nga mag-report to si akong teacher kasi maayo kay to siya, Henry Wagas. You're familiar with him dong no? Every time nga magtudlo to siya, ma-inspire ka as a teacher nga naman sa kabagaan ng biology, human body, physiology, kana pang genetics and neuro, mutudlo na mga kaigsunan with only kanang with him ang chalk ra gyud na. Everything. So ma-amaze ka mga kaigsunan, and he challenged us na at the end of the term you're gonna report. Those who can report with the mastery of the topic definitely will get a reward. So na-inspire man ko mga kaigsunan. Sa pag-report sa nako, mura sa ko dito siya. No, asa ko dadaog mga notes ug libro. So, pero tigyon ako after ito mga kaigsunan, gikabuhit ko sa akong report. Ano man, sa kay kong mata, nangadlaw ko, nag-ready gid ko, and that was the activity nga nakita niya that I have the potential to teach. So, with that mga kaigsunan, in 2006, after my graduation, I got a job. I joined UV as a teacher.
2 years, kay lagi, dili lagi na ako gusto mahimong teacher, no? 2 years after I received the opportunity to study in London. So, I grabbed that opportunity, mga kaigsunan. Apply ako to have the student visa. Two months after, I received my visa. 4 years nag-grant. And that's the highest number of years. Ang uban mga kaigsunan, 1 year, 2 years, paano na yun sila. So to make the long story short, I went to the other country. To study in England or in UK, dili good na siya sayon. Sa usa ka Pinoy nga wala good kay enough funds to sustain you. Imagine you have to pay how many pounds? That time, 2,000 pounds. That's 140,000 per semester. Ang ako alam yun nga, Lord, you're with me. I don't have any relatives in UK. I don't have any friends. Basta ni aturag yun ko dito ni eskwela. Pag abot yun ako sa UK, mga kaigsunan, November, that was November 26. November 12 ko gikasal, November 26 ko ni lupad sa UK. Apply na yun ko og kanang agency. Nanay agency dito nga you can get a part-time job. Pag-apply na ko, interview ko, dawat na yun. So, ko lang, ingon, ani kadali, no? So, report ko sa akong eskwelahan, and then after na ko report, manawag din ang agency nga, hello darling, are you ready to have a job? And ko, yes, excited, man kay kanong, ang kay part-time job. First job na ko mga kaigsunan, ingon, you gonna go and report to a school. You will assist the chef ko, no? I-assist ko na ako ang assistant ko sa chef. Kung sa mga kamarisan, pag-abutan ko dito, nalipay ko kay, kids na dito, assistant mo ko sa chef. Pero kabalo ko sa mga trabaho, hala, dagkuan lagi sa kaldero, mga kaigsunan. Uy, akong hugasan ang kaldero nga namapilit. To be honest, Pangsunan, naghugas ko no, naghilak dyan ko na ko, Ginoo, ano mo plano na ako nga. Nagmaistra, nagtutlo ko dito, kano naghugas na maguguan ng kaldero. No? So, mga kinsunan, 3 hours after, imagine ko, Lord, di bang diyo ko malikramo o trabaho, no? Pero kana ganing nakahuman ka o degree, nag-eskwela ka, niya manghugas ng ka o plato o kaldero. Nahuman ako, hugas mga kinsunan, naabot ang chef, tingnan siya nga, what did you do? Kay dito di man kay sunan ang atong hugas diri kay nang naay magyoy unsa na steel brush ana kay para mawag yun. Ang ako magis kay wa magyud na nato dinhi na expose ba. Imura din ang hugasan isudo na nimo dito sa machine magdagandagan na siya ni gagawas niya ug gana na siya. So ako okay. Pero na akong kuskus so ingon ko Lord hila ko pero ako ni istorya sa akong bana. Kana every day nagsige na siya call. That was the first and the last na-assign ko gingon adto mga kaigsunan. After that, I was assigned in the mental hospital. O dito ta kay dako man ang ogkan kay biology man ko. Nya ako gikuha kay before na ko makuha akong leadership and management, I have to pass the health and social care, no? Health and social care kay allied man sa biology. So dito na ko sa nursing home. Persons with mental disability. Pero kana galing mga dementia, Parkinson's, kana bang ang akong na-notice mga kaigsunan kung mo full moon, walay mag-duty ba nga mga Pinoy, hilig magyud ka ng mga Pinoy mo duty, no? Kay noon magyud ta nga kuan ba, noon kaayo gyud ta nga kugihan. So, daghan manawag sa agency nga, are you available? Oh, yes, available. Labi na ka ng weekends. Ano kay double na siya mga kaigsunan. So, duty ko dito, ako manotice, ini ka full moon, manggawas man ang mga elderly ba. Niya lang, maghapa-hapa, maggubat-gubat, mura galing, naunsa man sila. So, nakoy ko yung mga kaigsunan ng mga African, kay mausa din mo kung ano duty. Murag mo recall nila ang ilang activity sa panahon nga batanon pa sila because in the mental facility na aditoy scientist, na aditoy mga soldiers, lain-lain. So, ang ilang mga activity, magpano na sila mga kaigsunan na ay mag-lead. To the point, mga kaigsunan, no, nga, nasagpaan gyud ko, o dako gyud kayo nga tao ba nga, nakaingon gyud ko, Lord, kung musukol ko ani niya, mura sa kung kanang naay something, no? So,
Kung magsinagpaay mi, wala difference na mong duha. Ako nagaganoon ng Lord, kwarta din siya. So, mga kaisunan, I became the kanaganing I'm not a regular employee in the mental hospital, but I became the favorite sa mga family. No? They always ang among family kay kabaw ka, human as we are, magpakita sa gilas. So kung na family dito, irritated na ang pasyente, ako na ilahang ipadala. Unya, imosunod na ako dito, may ngunday na ang katong client no, oh, she's lovely, ano ba na, di magkabamutabi ang mga, di ba, mga dementia, Alzheimer's, they gonna lost their ability to speak. Unya, makasabot ilahang pamilya nga, ganahan siya nako, no? There was a time, mga kaigsunan, nga naay pasyente din 3 years, walay gawas-gawas sa iyahang room. But I was the only one who was able to convince that patient nga na mag-hallucinate siya ba. Ayaha schizophrenic siya. Makakita siya og naitaw sa ato, mutal ko siya. Walay ligo-ligo for 3 years. But I was the one who was able to convince him, naligo siya, napagawas na ko siya sa lounge, na-associate siya. But sad to say, mga kaigsunan, nahimo siyang i-abuse sa lain na mga senior carer. I became a senior carer at that time. Nga, pagbalik na ko, kaya di man ko permi mo duty, kaya I have to study. Pagbalik na ko, mga kaigsunan, nagpahaba siya, nga, dili siya, kay she was being abused, So, ingon anak mga kaigsunan ang akong kinabuhi, no? After, I tried my husband na mo adto dito sa UK, kay life is good in UK. Kaya di na lagi ko ganahan mo balik dito sa Pilipinas. But we tried several times. Wala gyud akong bana na aprobahan. Bisan unsa na mong gisupport mga kaigsunan nga, nag-uyab mi 2000 pa, nagninyo mi 2008, mga love letters na mo. Inana pa man sa una, na love letters. Pero denied. He was denied for the 3rd time and we spent a lot. So I told my husband, this place is not for us. No? Kaninga lugar, dili ni para nako. Kaya ang akong prinsipyo sa unang mga kaigsunan, bisag asa ko, dili sa Pilipinas, masinsog yun ko when the Lord is with me and I will do my best. So niuli ko mga kaigsunan, and what I had in my mind, nga magnegosyo ko, kay lagi ko gusto nga magmaestra. So naghihisgot na sa mubana kay nakat-on man sa kong other skills dito mga kaigsunan, baking, ingon na. So may pangan sa among negosyo. Sa to, Dulce Deseo. O pag-uli na po pagka January o pagnali ko yung mga different mga materials for my baking. Kay nahimo na akong passion dito ba. Unsa man ka mga kaigsunan, katong person who called me to teach, nibalik man to siya from Italy, nibalik sa UV. When he learned nga niuli ko, he called me up. Ana siya nga, tudlo din sa UV, kay may masters ka naman. Ay, dili lang lagi ko, sir. Dili magtudlo kay ko, dili kay ang mga bata na ako ihatod sa eskwelahan, akong kuhaon. And siya dili, whatever time lang yun na nga ka-available, bisan part-time. So, di yun magpapalipad mga kaigsunan. So, ditudlo ko part-time. So, sa buntag, ipang-drop na ko mga bata sa ilang eskwelahan. Tudlo ko, ikahapon, ako na sa silang kuhaon, 2 years after, another opportunity sa akong program head nga mobalik na po og Italy. And I was not being favored yun mga kaigsunan sa akong dean. Nga naman, because I always stick to the Sabbath. Na activities on Saturday, di ko kumoto nga. Yang ako, kung sa manan ako nga, I'm only teaching as part-time, no? Yang ano mga muhamol mga kuana. So, dili ko siya ganun kay devoted kay ito akong din mga kaigsunan. And at the same time, workaholic. So, I was not on the list, no? Kay part-time naman ko. But you know what? God has a plan yun. After that, katong name nga iyahang mapuli niya, naibong lang ko, there was a sudden change. I was called by the dean na ako sa office akong bana adto, kay that was summer. Walay trabaho. And ingon ko nga, ipatawag ko sa among dean. Ano ka ha? Ano siya? So, siya ato lang. So, niato ko. And then, she was the one who offered me for the coordinatorship. Pero you know what, mga kaigsunan? Diligid ko mo qualify as a coordinator. Because for you to become a coordinator, you should have at least 3 years straight teaching experience to become a program head.
Pero, because of my master's degree, o sa akong nahuman sa England, murag na at par na ko ang kadtong iyahang gusto. So, niingon jud ko niya nga, ma'am, kanang, I don't have plans, good, no? Part-time raman good ko din pero ni-insist yun siya nga, no, you're highly recommended, you're highly, ingon na mga kaigsunan. So, my program head ko, di nga siya nga, dawatan na kay, mauwawan ko, no, nga, I recommended you and you will not accept it. So, I went back sa sa office akong bana, and we talked. And so my husband said, sige, if that's an opportunity, grab it. So tuon mapanisyon na imo mong program head. After 3 years, that was 3 years, no? 2013, 14, no, after 2 years, in 2015, ang among dean ni retire. But to my, dili gapon ako ang iyahang choice na mahimong dean puli niya. But you know what? Nagpatawag na siya i-recommend, di mo na. One Friday, I was called by the owner of the school. Gipatawag ko mga kaigsunan and na-shock ko nga ano, wako'y panudlay, wako'y pang lipstick, nagsulog ko o black niya. Kana ba yung black is a color nga ginalagutan sa amo ang sa tag-iya. Ano man kay para niya nagsulog kag black, imo siyang gi-curse, no? Imo siyang gitunglo. Kadto ano ba'y panahon nga mag-ilis mga kaigsunan. So ninaog ko, pag naog na ko, nahutan na siya, ana, what I'm doing in life, na. O, ni-offer siya makaisunan nga, if Dodong man niya tawag sa agreement, if Dodong will offer you a responsibility and a promotion, ako ba ko nung dawaton? Right there and then, makaisunan, ingon dyan ko, whatever promotion na siya, sir, I won't accept it. Ano man, because if I'll be holding any responsibility dinha sa UV, definitely, I cannot join Saturday activities. And I know nga ang mga Gulyas is very devoted to Catholic, where in fact, siya ginagpatungkod ng Kamumot Chapel dinha sa Karkar. And even in his death, naa siya gilubong dinha sa Kamumot Chapel. So, yun na siya ka-devoted, sila'y magpapintal ng Basilica de Santo Niño. Sila'y mo papintal ng cathedral, no, magpa-deliver na sa nagpila ka pa. So I told him right away nga, no sir, because I cannot commit to work on a Saturday, which is my Sabbath day. So, diha mga kaigsunan, ningon siya nga, you go back, talk to your family, no, nga, I might call you again. So, dili sure, no, kanang tawagon ka or dili pwede. So ako, pasalamat ko makisa na, yes, nakahatag na ko sa akong reason, no? At the very start. That was Friday. Monday, early morning at around 9 or 10 a.m., I was called again. So, gipatawag ko niya mga kaigsunan, o kabalo mo sa ipangutana, Day, nakaistorya na ba mo sa imong pamilya, sa imong bana? About what, sir? Sa akong isulti nimo of kanang sa job. Ko, yes sir. So, unsa man ang sa imong pamilya, whatever decision ang ako ang isulti sir, they will always support me. So, karon makaigsunan, it was him who told me na nakasabot ko dahil sa imong pagtuo o pag-alagad. That's not a problem to me. You cannot, you work on days that you prefer to work, but on Saturday you're free, no, to worship your God. So, ingon anak mga kaigsunan. So, imagine, ingon ko, niulit ko mga kaigsunan, ingon ko, I thought na, di ba kung ikaw employer, you will look for an employee who will give you the time, everything. Pero siya, he recognized it. I know he's a prayerful man. I just don't know kung unsa ang naa ni sulod, maybe he has dreams or what, no? But then mga kaigsunan, to become a dean, you should work as a program coordinator for 6 years. But mine is only how many years? 2 years. So meaning na-deviate mga kaigsunan, no? Not only that, I was called to na mga appointment na dili lagi mo sign, daghan ng mga challenges. But God, kung iyahag yun na mga kaigsunan, if the Lord anoints you, no one can take you out. So,
Then makaigsunan 2015, 16, 17, 18, 19. In 2017, ang iyang anak, the VP for academics, died, with aneurysm. So that's a sudden death. Almost 2 years mi nga walay VP for academics. But one afternoon, one morning, I was called by the HR, unyan siya nga die. Okay, we're just very close. No, we call sometimes die or Doki. Doki, ipatawag ka ni Sir Dodong, among HR na. Kung ano man, please lang, ayaw yung kagbalibad. So nakuyaman ako mga kaigsunan, kaya ka na bang, please lang, ayaw balibad. Kabalo mo sa kong gihimo mga kaigsunan, I sent my faculty to Bohol for a training. Nikuyog ko, that was 10 days training. Kuyog ko mga kaigsunan para makalingkawas na gid ko ba sa Tag-iya. After sa training at 10 days, kuyog nasad ko sa among VP for Finance sa Manila. Bisag ako'y appeal ko, kuyog gihapon ko, kay para mangita lang yun siya o iyahang line na option. Until I was called by our legal officer, Attorney Badwell. Storya siya nga, nakasense na ba yan si Sir Dodong nga naglikay-likay kaniya? Nga naman po, sir, dili nagigubuan na, sir. Uy, imagine ka ng VP for academics, ka ng mga VP sa UV makaigsunan, only gulyases, no? Walay dili gulyas. Yang anong ako man, sir, nga, ang ako na ba yung punto, dili, sir, no, manabaho rin yun nga, bago pa na po nahimuti, pina pa na 4 years, and I still have a lot of things to do. Kabalo mo sa itambag ni Attorney Badwell na kumakaigsunan, he's still alive up until now, 87 years old, ingon siya maan. I know how you work. Kaya ako may nag-organize ng oratorical sa UV and I worked closely with him. Ingon siya, dili ko ganahan nga, maparihas ka sa uban nga, dili na lang makita ni Sir Dodong. Kanang kinumdom kani nga, sige balibad o tanawa ka ron, wala na, mura nagwa. Mas may na lang ang resign ka kung di ka dawat. So mag-igsunan, mura ba, Taysa, wala di ba ka kung resign nga, among pagumang ko, nag-college na, unya, duha na sila, ano ba? Uli ko mga kaigsunan. So yung sa kumbana, ka na kumbana, yan yung role, sige yun na siya, believe kayo na siya sa mga kagunikan. Pangita yun mo ba na nga, believe kayo ninyong mga asawa. No? Kaya bang, tanan ni mong parang believe, wag yun kayo madunggan, kaya na ni mo. Munang ka na bang, sa man ni wag yun negative nga ika-stulti. So tuod man, gitawag ko niya mga kaigsunan, o he appointed me to become the Chief Academic Officer pa at that time, equivalent to a VPAA. Kaya lagi ang VPAA sa mga gulyas na siya. Only recently, mga 2 years ago lang na-change ang among designation, but the same job. So karon mga kaigsunan, nakaingon ko, I don't know, but Sir Dodong said, Dad, deep inside, in my heart, in my mind, and in my spirit, ang ako dyan ko nung name, may nanduman ba? Ang akong now, and so magiging ko kay balumang sa kay ako, the way, I don't want to associate, kaya ganyan magsunod-sunod sa mga gulyas, kay kabalo ko how difficult kung masunod ka, ano man, you don't own your time, kaya naman, kung tawagon ka, kuyog ka, at kung pintiryo, kuyog ka, ano ba, di ko ganahan, ano mga kaigsunan ko, gusto ko, trabaho lang, and I always, the Lord is my master, siya lang yun. So diha mga kaigsunan, I was appointed as the Vice President for Academic Affairs. 2019 May. In 2019 September, murag na kodita si Sir. Meaning, there was a change of leadership. Dili na siya. No? So, na-change na mga kaigsunan. The new generation came in. So, I thought na, dili na ni, because ang kanang position, it's trust and confidence. But then, napadayon mga kaigsunan, no? Ipangutan na lang sa mga loyalty, sa mga allegiance. So I told them na, I'm here to work. I'm not here to work with somebody. Kana bang, I'm here to deliver my job. So, kung kinahanglan pa akong service, I will stay. So, tuod man, 2019 nagpadayon, 2020, pandemic came. And you know what exactly happened in pandemic? Disruption of classes, no, sometimes no work ang uban. And that was the most difficult part sa akong job because I have to strategize how to continue in delivering instruction. So 2020
2020 change of management, but I still hold the post. 2021, daghan mga kaigsunan ng kaagi. So up until now, praise God. Then mga kaigsunan, nagtanaw ko ang number 1, God aligns your heart. I remember my dream. Nakaingon ko, Lord, mo giday ni ang imuhang desire para nako, no? Dili mahimong medical doctor, but I became a doctor of education. And He continued to write good sa akong kasing-kasing kung unsa good ang dapat amayan sa akong character. So, mga kaisunan, number 1, God aligns your heart. You stop chasing success, but start trusting God's direction. So mga batanon, if you think na gusto kayo ani, but later on it went on a different way, the only thing that you hold on is trust God. Kay mao gid na ang plano niya para inimo. Second point, God allows the process. So, ninumdum naman akong story, nanghugas ko plato, hilak ko, gisagpa ko mga tigulang, unya, napay panahon nga nagkatae ang ako ang kamot. So ako lang yung panahon nga, kwarta na yun eh, no? So, ingon ana mga kaigsunan, mo ilis ko diaper, kanang, kay, you cannot evade that kind of job. So, sa ako nakitaan, it molded my character, no? Ang pagpaubos, ang pagtanaw sa mga difficult person. When I assumed the job as the dean, ang akong mga teachers, mga kaigsunan, age 60, 65, 70, so, unsa man na, di man ka pwede may upos man na kung imong badlungon o dili mo tuman sa imong balaod, no? So, maingon na gid ko nga mga uncle, mga auntie, dili gid ta mag-ingon ani. So, ingon ana mga kaigsunan, no, ang ako God allows the process nga this is the most difficult part. So, dili pod pasabot nga nakahuman na ka degree, dili na ka magpaubos, no? Dili mo pasabot nga na kay grado, dili na ka magtuman sa sugo sa imong mama o papa. Magpakuha na lang ka, dunyo o dunya. No, you have to continue to serve. And remember, daghan kong nagian, nahimo kong assistant chef, tulod ko ang mga kaigsunan kanang sa hospital dito sa one of the biggest hospital in London. Tig-serve ko pagkaon sa mga hospital. Serve ko, tulod ko ang trolley, nga naay mga init-init. Pero, so mga kaigsunan, if God is with you, so if God is with you, so if God is with you, mga kaigsunan, always remember that you are never poor. Nalubat na ang kanang microphone sa sige paminaw sa akong story. No? Pero wapag ka mo nalubat din ha. Okay, so mga kaigsunan, always remember nga ang Ginoo is asking you, nangutana sa inyo ha, can I trust you with what I am about to give you? Masaligan ba ka mo sa mga plano sa Ginoo diha kaninyo? So mga batanon, always think of this, no? Character, molding of character. So if God is with you, ang ako nang ingon, you are never poor, not in peace, not in purpose, not in life. So, usay ka ng, gaan ka o ka ng komedya kadam ko siguro sa Ginoo tiya, no? Kay sa diya ko sa England gidam ko two pathways, duha ka gianan. Ako sa babaw akong bana na diri sa Pikas. Sa akong gianan haskan daghanan tae mga kaigsunan. Ana gyud ko kanang kinto-kinto gyud ba? Unya pagabot sa na pa CR. Pagabot sa CR, ang tae gabuwa-buwa sa kadaghan, no? Sa akong dito sa daan sa akong bana nay tae pero gamay. Pero you know what? Dito sa England, maghilak ang ako mga kauban, classmates kay mga Pinoy because they don't have opportunities. Walay manawag nila for a job. Whereas ang ako, left and right, kung magka-conflict, maingon ko nga, pwede, can I recommend my friend? Kaya maghilak man ako ang taong friend, maingon siya sakit iyang tuhod, arthritis siya, pero di
kaigsuunan, God has provided me a lot. Maayo sa akong bana nga mo save. Unya, ang atong kaaway nita sa paagi, akong papa na operahan, ang tungod sa kahubog, nabundak ang ulo sa bato, kailangan operahan. So, murag nasa kagawsan imong kwarta, no? Pero at least na kwarta kay sawa. So, daghan kayo mga kaigsunan, the process, no? God allows the process. The process is not easy. The process is not not certain, but it's more on struggles, more on uncertainty, more on delays. So, mo na ato ang hinungduman. The third one, God fulfills at the right time. So, dili sa ato ang panahon, kung dili sa panahon nga itugot sa atong buhig nga Dios. Not in our own way, dili sa atong paagi, kung dili sa paagi sa atong buhig nga Dios, and not exactly how you imagine. So, ingon ko mga kaigsunan, no, sa una man, may ingon ako sa kumbana ay, marag kita yung pinakapobre sa mga maigsuon ba, kay mga seaman, gani. Nga, okay na kita, tagata sa Ginog multicab. Ano ba? Pero ang gatag sa Ginog mga kaigsunan, dili multicab. No, so not in our own way. He gave us kanang car nga iko yun mi, nga dili sa magkagang-kagang, no? And then, akong training dito sa England nga mag-take care sa mga elderly, nagamit na nako kay karon akong mama elderly, no? Sa akong balay murag hospital. So naami kanang set up for the kanang with the hospital bed na akong mama. So every time mag-kuan siya mga kaigsunan ba na siya deterioration sa iyang panglawas, manawag mi sa doctor, mingon doctor nga better ana na niya sa iyong balay kay mas comfortable siya, aircon, may naapag yung mga mo take care sa iyaha. So, I use those opportunities katong mga process mga kaigsunan nga gihatag to sa Ginoo nako kay may gamit siya. So, it's always His ways. But you cannot imagine nga kaya ba kanina ko Ginoo, no? So, always remember mga kaigsunan nga every no sa Ginoo, wala niya pagtubag sa visa sa kumbana, wala niya pagtugot sa mong business. God is preparing you for a better yes. And when it finally happens, makarealize ka nga, now, nakasabot ko Ginoo, ingon ani day imong plano nako, no? Much better kaysa ako ang tumong sa kinabuhi. So karon mga kaigsunan, akong pangutana sa matag usa, ato bang gikalipay ang atong relasyon nila sa Ginoo? Or malimot ta kay nanatay daghan diri, we are well provided. Dili gyud ta malimot mga kaigsunan, no? Remember, He's the author of our lives. And ato din is to perform what character ang gusto sa Ginoo para nato. So before we end, atong hinumduman kung unsa gyud ang atong kinabuhi before knowing God. God has been good, di ba? Tinuod? Murag di lagi mo sure. Murag naa lagi mo kuan. Dili maayo ang Ginoo sa inyo, ha? Remember, tanan nga mga bati, kami daghan mig bati nga na-experience, hilang may mga kaigsunan. We always pray kay ginapangayon ako sa Ginoo, Ginoo, desire sa akong mama nga mabuhi siya hangtod nga mobalik ka. Mo na karon buhi pag yun akong mama, bisag nag-struggle na, no? Nga mao gyud na mga kaigsunan. We look kung mawala ka, remember the Lord will guide you. When you had nothing, kung walang-wala gyud ka, He will provide you. Ang pag-ato na ko sa England, mga kaigsunan, wala gyud ko nakautang. But Lord uses instruments, mga tao nga nagpahuwam nga wala gyud, no? When you were weak or when you are weak, always remember nga He will carry you. So sa matag kalipay, matag buol, matag unsa nga season sa inyong kinabuhi, always pagkalipay dinha sa Ginoo, because again, He will surely give the desires of thine heart and allow Him to write the desires sa imong kasing-kasing. So, I hope and pray na ni mensahe mga kaigsunan na nakapadasig sa matag usa ka nato to keep on moving, to keep on encouraging, and to keep on showing light to others. So, daghang salamat ug maayong udto kanatong tanan.